Alas 5 po na umaga mamaya, sisimulan na ang early voting ngayong eleksyon 2025. Ang early voting po ay para sa mga senior citizens, persons with disabilities o PWD, at mga buntis. Haga alas 7 na umaga ang early voting at pagpatak din ng alas 7 na umaga, bubuksan na rin ang botohan para sa iba pang rehistradong botante. Hanggang alas 7 mamayang gabi, maaaring bumoto sa mga polling precincts sa buong bansa. At ngayon po, silipin na natin kung handa na ang botohan sa Quezon City, ang numero 1 sa listahan ng mga vote-rich cities sa bansa. Live mula sa Commonwealth Elementary School, may report si James Agustin. James, good morning! Pia, good morning. May isang senior citizen na nakapila ngayon sa labas nitong Commonwealth Elementary School dito sa Quezon City pero hindi pa pinapayagan na makapasok mismo dito sa eskwelahan. Nakita din natin kanina may mga regular voters na pumunta dito pero mamayang alas 7 pa nga ng umaga sila maaaring bumoto. At handang-handa na nga po itong eskwelahan para sa election 2025 ngayong araw. Yung mga lamesa at upuan dito sa covered court ng eskwelahan na itinalaga bilang priority polling place ay nakapwesto na. Diyan po maaaring bumoto mamayang alas 5 ng umaga yung mga senior citizen, persons with disabilities at mga buntis. Itong Commonwealth Elementary School ang ika-4 sa mga voting centers sa buong bansa na may pinakamaraming rehistradong botante na aabot po sa 39,120. 43 naman yung clustered precincts dito. Dito na natulog yung ilang mga guro na magsisilbing electoral board habang yung iba naman ay pasado alas 3 sa madaling araw nang dumating dito sa voting center. Kanina naman alauna na madaling araw nakita natin may mga nag-deliver ng 4 na portalets dito sa eskwelahan. Ang Quezon City Engineering Department nagpwesto rin ng mga air cooler para makatulong maibsan yung inaasahan nating mainit na panahon. Samantala, Pia, bago mag-alas 3:30 na madaling araw na simulang dalhin doon sa mga clustered precinct, yung mga gagamitin ng mga ACM at iba't ibang mga election paraphernalia. At yung ACM na yan, yung mga automated counting machine, ay unti-unti na inakyat doon sa mga iba't ibang mga clustered precinct nga dito sa eskwelahan. At nandito na rin po yung mga poll watchers. Yung muna ilitas mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. James, so linawin natin, kailangan maghintay ng eksaktong alas 5 na umaga bago papasukin kung sino man ang nakapila dyan? Pia, doon sa impormasyon na nakuha natin, maya-maya lamang ilang minuto siguro ay papayagan na makapasok, lalo-lalo na yung mga senior citizen. Kapag pinapasok na sila dito sa eskwelahan, diretso po sila dito sa covered court. Hindi na nila kailangan pumunta doon sa mga matataas na floors at mga classroom dito. Dahil dito talaga sila boboto sa area na ito na tinatawag na priority polling place. Pia. At James, paalala lang ulit no, doon sa mga kapuso natin, yung mga kapuso nating senior citizens or buntis o PWD na ngayon pa lang ay naghahanda na no, para umalis ng kanilang mga tahanan, papunta sa mga polling precinct. Maaari silang magdala ng isang kasama at sila ay pwedeng bumoto ng sabay, hindi ba? Yes, Pia, tama yan. Ano? At yung mga mag-a-assist sa kanila dito, mga guro na magsisilbing electoral board ay nandito na rin, naka-standby na rin po dito sa Commonwealth Elementary School. Kaya para doon sa mga kapuso natin, lalo-lalo na yung mga senior citizen, mga PWD at buntis, at maaari na po sila pumunta para maaga sila makaboto sa pagsisimula ng eleksyon po mamayang alas 5 ng umaga. Pia. Alright, mauna na sila bago uminit pa ang panahon. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. Dumako naman tayo sa bagong Silang Elementary School, ang voting center na may pinakamaraming botante sa ika-4 na vote-rich city ng Caloocan. At may report live, si Bea Pinlan. Bea, magandang umaga. Magandang umaga, Pia. Lumalakas na nga ang ulan dito sa Bagong Silang Elementary School sa Caloocan bago magbukas ang eleksyon 2025. Ito ang voting center na may ikatlong pinakamaraming botante sa buong bansa ayon sa COMELEC. Ang Caloocan ang 4th vote-rich city sa Pilipinas na may higit 765,000 voters. Mas madami yan sa 700,279 registered voters sa lungsod ng 2022 elections. Pero 83.18% lang ang voter turnout noon, kaya babantayan natin kung tataas pa ba yan ngayon na dumami pa ang bilang ng mga botante rito. Dito sa Bagong Silang Elementary School, halos 40,000 ang registered voters ayon sa COMELEC. Ito ang unang eleksyon, Pia,
Matapos mahati sa 6 na independent barangays ang Barangay Bagong Silang. Yun yung plebisito ng August 2024. At sa ngayon, wala pang botanteng nakapila rito dahil nga medyo maulan pa at naghahanda pa yung mga poll watchers natin. Pero may mga nakapaskil na listahan ng mga botante kasama yung mga pictures nila at meron ding mapa rito kung saan pwede nilang masilip, kung saan mismo sila pupunta pag oras na ng botohan. Para naman dun sa mga special na mauunang bumoto tulad ng mga may kapansanan, buntis at senior citizens, dito sila sa covered court ng Bagong Silang Elementary School. Didiretso. Mula yan 5 a.m. to 7 a.m. pero pwede pa rin silang bumoto hanggang 7 p.m. ngayong araw. And muna latest mula rito sa Caloocan City, ako si Bea Pinlac ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Nako, Bea, sabi mo medyo lumalakas ng ulan. Ang tanong natin para dun sa mga maagang boboto kapag umulan, meron ba silang masisilungan habang naghihintay sa pila? Naghahanda naman yung mga tauhan dito, yung mga poll watchers natin, mga assistant din ng paaralan para sakaling may mga maagang pumila ay meron silang masilungan at diretso lang sila dito sa covered court. Yung priority polling place naman natin dito ay covered, so protektado sila habang bumoboto sila mamaya. Alright, so para dun sa mga agang boboto, yung mga pupunta sa priority polling place, may masisilungan naman sila sigurado dahil covered ang kanilang area. Pero Bea, kamusta rin yung pagbabantay sa paligid ng Bagong Silang Elementary School? Bago ba kayo pumasok dyan sa mismong paaralan, may nakita ba kayong mga nag-iikot, mga nagro-roving para tiyakin ang seguridad sa paligid? Actually, Pia, merong mga pulisya na dineploy na sa labas at dito mismo sa loob, particular doon sa loob ng polling place, priority polling place dito sa Bagong Silang Elementary School. So, nagsisidatingan na rin yung mga poll watchers para masiguro nga na safe yung pagdaraos natin ng eleksyon ngayon. Alright, maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac.